Sinusubukan ni Pangulong Trump ng United States na magdala ng kapayapaan sa Ukraine at Russia. Ang bago niyang hakbang ay pinakaambisyoso, direktang pakikipagkita kay Vladimir Putin sa Hungary. Ang bansang iyon ay miyembro ng European Union at kailangang dumaan si Putin sa himpapawid ng ilang kaalyadong bansa ng European Union at NATO papuntang Hungary. Isang bansa ang tumindig. Nangako ang Poland na haharangin at aarestuhin si Putin kung lalapag ang kanyang eroplano sa kanilang teritoryo. Ayon sa Poland, bawal lumipad ang leader ng Russia kaya nanganganib ang meeting ni Putin sa Hungary kasama si Trump. Mahigit isang buwan. Matapos ang insidente ng Russian drone, malinaw na sinabi ng Poland kay Putin na sarado ang kanilang himpapawid para sa Russia. Hindi lang ito tumutukoy sa Russian Air Force. Si Putin mismo ay hindi maaaring dumaan sa bansa. At kung gagawin niya ito, nanganganib siyang masabat at maaresto sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court or International Criminal Court. Ayon kay Radoslaw Sikorski, Foreign Minister ng Poland, iniulat ng Kiev Post na kamakailan ay lumahok si Sikorski sa isang panayam sa radyo at nagbigay ng matinding babala sa Pangulo ng Russia. Simple at direkta ang kanyang komento. Hindi ko masisiguro na hindi uutusan ng korte sa Poland ang gobyerno na samahan ang eroplano at i-turn over ang suspect sa The Hague. Ayon kay Sikorski, nagpapakipot dito ang Polish, nakalihim ng ugnayang panlabas. Ang pagsabing pwedeng arestuhin si Putin pag lumipad siya sa Poland ay sapat na para ipahiwatig ang mataas na posibilidad nito sa leader ng Russia. Maaaring sinasadya ni Sikorski na ipasok ang ideya sa isipan ng mga korte na binanggit niya. O baka nakausap na niya ang mga korte na iyon at gumawa ng plano kung sakaling subukan ni Putin na lumipad sa teritoryo ng Poland. Sabi pa ni Sikorski, alam ito ng Russia habang tinatalakay ang paggawa ng Poland bilang no-fly zone para kay Putin. Kung matutuloy ang summit at kasama ang biktima ng agresyon, malamang ay iba ang ruta ng eroplano. Ayon kay Sikorski, may tanong pa. Kung hindi pwede si Putin sa Poland, anong ruta kaya niya papuntang Hungary? Mukhang kaunti lang ang totoong opsyon. Hindi dadaan si Putin sa Ukraine, nakatabi ng Hungary, dahil alam niyang tututukan siya ng mga pandigmang eroplano at air defense system ng Ukraine pagtawid niya sa hangganan. Hindi rin option ang lumipad sa Slovakia. Nakatabi rin ng Hungary dahil kailangan pang lumipad ni Putin sa Poland o Ukraine para makarating sa Slovakia at makarating sa Hungary. Mula Hilaga, sa Timog Silangan, opsyon ang airspace ng Romania at Serbia. Ang una ay miyembro ng European Union at NATO. Kaya malabong aprubahan nito ang paglipad ni Putin. Maaaring nakalipad si Putin papuntang Serbia kung hindi niya kailangang dumaan sa airspace ng Bulgaria. Muli, miyembro rin ng NATO at European Union ang bansang iyon. Pero Poland lang ang nag-anunsyo na aarestuhin si Putin kung gagamitin niya ang airspace nila. Kumusta naman ang Romania at Bulgaria? Ayon sa Kiev Post, lahat ng bansang maaaring hingan ni Putin ng ligtas na pagdaan ng eroplano maliban sa Poland ay miyembro rin ng International Criminal Court. Hindi nito ibig sabihin na siguradong ililihis at aarestuhin agad si Putin ng Romania at Bulgaria. Pero may option silang gawin iyon. Dahil nangunguna ang Poland, malamang hindi rin papayag ang Romania o Bulgaria na dumaan ang eroplano ng Russia sa kanilang himpapawid. Tulad ng Poland, lumagda rin sa Rome Statute ang Romania at Bulgaria na pundasyon ng International Criminal Court. Obligasyon nilang arestuhin si Putin kapag nagkaroon ng pagkakataon ayon sa International Criminal Court warrant. Sa kabilang banda, ayon sa ulat ng Newsweek, nagpasya ang European Union na hayaan ang mga miyembrong bansa nito na magdesisyon kung ano ang kanilang gagawin. Nagpatupad ang European Union ng pagbabawal sa lahat ng eroplanong Ruso sa himpapawid ng European Union matapos salakayin ni Putin ang Ukraine. Pero pagdating sa posibleng pagbisitang ito sa Hungary, tinitingnan marahil ng European Union ito mula sa pananaw na maaaring magdulot ang biyahe ng pag-uusap para sa kapayapaan sa hinaharap. Gaya rin ng pananaw na ito ay isang paglabag ng Russia, kaya't nagiging hands-off ang European Union sa isyong ito. Ayon sa Newsweek, sinabi ng tagapagsalita ng European Commission na desisyon ng bawat miyembrong estado kung aalisin o pananatilihin ang European Union flight ban sa mga eroplanong Ruso. Ayon sa tagapagsalita, tinatanggap ang anumang pagpupulong para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Maaaring ituring ang pagpupulong ni Trump at Putin sa Hungary bilang hakbang tungo sa kapayapaan. Sapat na kaya iyon para kumbinsihin ang European Union at International Criminal Court members na payagan si Putin makadaan
Mahirap sabihin. Ang tanging ibang opsyon ni Putin, at marahil ang pinakaligtas para sa leader ng Russia, ay dumaan sa isang mahabang ruta na tatawid sa Turkey at ilang mga bansa sa Balkan upang makapasok sa Hungary mula sa timog. Ang Turkey ay hindi lumagda sa Rome Statute at hindi rin miyembro ng European Union. Ngunit may dalawang bagay na pabor kay Putin mula sa pananaw niya. NATO member ang bansa at hindi itinago ng Russia ang layunin nitong buwagin ang NATO matapos ang Ukraine. Kaya kahit ang pinakamagandang opsyon ni Putin ay hindi rin ligtas. Maraming haka-haka kung paano tutugon ang ibang bansa kapag dumaan si Putin sa kanilang teritoryo. Ginawang malinaw ni Sikorski ang posisyon ng Poland. Kung lilipad si Putin sa Poland, aarestuhin siya. Ang Russia, gaya ng inaasahan, ay negatibong tumugon sa mga pahayag ni Sikorski. Noong Oktubre 21, iniulat ng UNN na binatikos ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang Polish na counterpart dahil sa mga pahayag nito. Ang Poland ay gumawa ng mga teroristang gawain sa pamamagitan ng pagtangging bigyan si Putin ng ligtas na pagdaan sa kanilang teritoryo. Gaya ng dati sa Russia, iginiit ni Lavrov na lampas pa sa inaasahan ang desisyon ng Poland. Ayon sa kanila, napatunayan ng Poland ang terorismo sa pag-udyok sa Ukraine na atakihin ang Nord Stream pipeline. Ngayon, ayon kay Lavrov, naghahanda ang Poland na magsagawa ng ganitong aksyon laban sa Russia. Masyadong mapagkunwari ang nangyayari dito. Kanina lang naming sinabi na nagpadala ng mga drone ang Russia sa himpapawid ng Poland. Nakakatawa na inaakusahan ni Lavrov ang Poland ng terorismo. Kahit walang basehan ang paratang na yan, bawat bansa may karapatang pumili kung sino ang papapasukin sa kanilang himpapawid. Hindi exempted si Putin sa pandaigdigang batas pang-abyasyon. Kahit magpanggap pa siya o si Lavrov, ang Poland ay kikilos ayon sa kapangyarihan ng International Criminal Court kaugnay ng posibleng pag-aresto sa teroristang gawain. Kahit hindi kinikilala ng Russia ang korte, tama pa rin ang ginagawa ng Poland na arestuhin si Putin bilang war criminal ayon sa utos ng International Criminal Court. Kung papasok sa teritoryo nila ang leader ng Russia, walang saysay ang sinasabi ni Lavrov. Susuriin natin ang mga dahilan kung bakit pagdating sa International Criminal Court at kung ano talaga ang sinasabi ng utos nito, maya-maya lang. Pero una, kailangang itanong ang isang bagay. Ano ang kahulugan ng sinabi ni Sikorski tungkol sa magiging pagkikita ni Putin at Trump sa Hungary? Alam natin na ang Hungary mismo, na binanggit ng Newsweek, ay miyembro rin ng European Union, kahit madalas itong magkaroon ng hindi pagkakasundo sa mas malawak na grupo. Tinitiyak nito na ligtas si Putin sa aresto pag pumasok siya sa bansa, na medyo kakaiba. Kasapi rin ang Hungary sa International Criminal Court, kaya may obligasyon din silang arestuhin si Putin tulad ng Poland at ibang International Criminal Court members. Gayunpaman, umaalis na ang Hungary sa International Criminal Court. Tinanggap na rin noon ng Hungary si Israeli leader Benjamin Netanyahu sa kabila ng kanyang International Criminal Court arrest warrant. Bilang tagapagtatag ng International Criminal Court, binabago ngayon ng Hungary ang pakikitungo nito sa mga gaya ni Putin. Mainam ito para sa leader ng Russia. Kaya napiling gawing lugar ng pagpupulong kay Trump ang Hungary. Tulad ng ipinakita ng Poland, hindi ang pagiging nasa Hungary ang problema ni Putin, kundi ang makarating doon. Nang lumabas ang balita sa komento ni Sikorski, hindi pa sigurado ang summit ni Trump at Putin. Wala pang opisyal na petsa. At ipinagpaliban ang pre-summit meeting ni Lavrov at United States kalihim ng Estado Marco Rubio dahil sa kaguluhan. May lumabas na balita tungkol sa estado ng nalalapit na pagpupulong na ito. Habang ginagawa namin ang video na ito, ipapaliwanag namin mamaya kung ano ang balitang iyon. Balikan natin ang issue ng International Criminal Court na pinagmulan ng komento ni Sikorski at banta ng pag-aresto kay Putin. Ano ang sinabi ng International Criminal Court kay Putin? At paano gagana ang pag-aresto sa kanya bilang presidente ng Russia? Ano ang epekto nito sa hinaharap? Umpisahan natin sa unang tanong doon. Ang International Criminal Court na nasa The Hague, Netherlands, ay isang international na hukuman, gaya ng pangalan nito. Ayon sa website ng International Criminal Court, iniimbestigahan at nililitis ng organisasyon ang mga taong akusado ng malulubhang krimen na ikinababahala ng mundo. Pagpatay ng lahi, krimen sa digmaan, laban sa sangkatauhan, at pananakop. Maraming bansa sa mundo ang kumikilala at kasali sa International Criminal Court bilang mga lumagda sa Rome Statute. Inaatasan ng kasunduang ito ng United Nations ang mga lumagda na tuparin ang mga pag-aresto ayon sa warrant ng International Criminal Court. Sa kasalukuyan, 125 bansa ang state parties sa Rome Statute, kabilang ang Polonia. Teknikal,
Ibig sabihin nito ay wala talagang pagpipilian ang Polonya kung aarestuhin si Putin. Obligado ang Polonya bilang miyembro ng International Criminal Court na sundin ang Rome Statute. Ibinabalik tayo nito sa sinabi ng International Criminal Court tungkol kay Putin. May warrant of arrest mula International Criminal Court laban sa presidente ng Rusya nang halos 25 taon na. Opisyalisado ang warrant noong Marso 17, 2023 kung saan nais ng International Criminal Court arestuhin si Putin dahil sa mga krimen sa digmaan sa pagsalakay niya sa Ukraine. Ayon sa International Criminal Court, iligal na inilipat ng Rusya ang mga mamamayan ng Ukraine, kabilang ang mga bata, simula nang magsimula ang digmaan sa pamumuno ni Putin. Krimen sa digmaan iyon. Si Putin ay may personal na pananagutang kriminal dahil direktang sangkot siya sa deportasyon at paglilipat, pati na rin sa pagpapabaya sa mga krimeng ginawa ng militar ng Rusya. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihing ignorante si Putin sa mga akusasyong krimen sa kanya. Kahit wala siyang alam, ang kabiguan niyang kontrolin ang militar ng Rusya ay magpapasala sa kanya. Walang duda na totoo ang mga krimeng iniaakusa ng International Criminal Court kay Putin at sa kanyang mga kasamahan. Noong Hunyo, iniulat ng Guardian na may 35,000 batang nawawala matapos dukutin sa Ukraine. Pinaniniwala ang hawak sila ng Russia o nasa mga okupadong bahagi ng Ukraine. Ayon sa ulat, dinukot ang mga batang ito mula sa ampunan, inagaw sa magulang, o kinuha matapos patayin ng sundalong Ruso ang kanilang mga magulang. Ayon sa The Guardian, 1,366 na batang dinukot sa Ukraine ang naibalik sa bansa, sabi ng Bring Kids Back. Para naman sa iba pa, tumanggi ang Russia sa maraming panawagan na palayain ang mga bata. Ibinabalik ito sa Ukraine at inakusahan ang kalaban na nagpapanggap lang tungkol sa isyu ng mga nawawalang bata, kaya itinatanggi ng Russia na may ginawa silang kahit ano. Ano pa bang bago? Ang reaksyon ng Russia sa warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay Putin ay hindi rin dapat ikagulat. Ukraine, tinalakay ng World ang reaksyong yon noong Abril 2023. Dagdag pa, higit 25 milyong Ukrainians ang napilitang lumikas mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Mas pinatibay nito ang kredibilidad ng paratang ng International Criminal Court. Pero kino-question naman ng Russia ang kredibilidad na iyon. Ang argumento nito ay bilang hindi lumagda sa Rome Statute, ang Russia at ang mga mamamayan nito ay hindi maaring panagutin sa ilalim ng batas ng International Criminal Court. Tama na hindi miyembro ang Russia ng International Criminal Court. Nilagdaan nito ang Rome Statute noong 2000, pero hindi opisyal na naging kasapi. Noong 2000, at 16 taon matapos ang pag-aneksyon ni Putin sa Crimea, umatras ang Russia sa International Criminal Court. Agad kinontra ng mga propagandista at opisyal ng Russia ang warrant ng International Criminal Court, sabi ng Ukraine World. Ayon kay Andrei Klishchas, tagapangulo ng Federation Council Committee on Constitutional Legislation, nakakatawa ang mga warrant. Bago niya hiniling ang madaliang pag-issue ng warrant of arrest sa lahat ng hukom ng International Criminal Court sa isang lantaran, at nakakatawang pahayag, halatang mahina si Klishchas sa irony. Nagbanta si Dmitry Medvedev, paboritong tagapagsalita ni Putin, na itututok sa Alemanya ang lahat ng paraan kung aarestuhin siya. Putin at ang iba pang mga propagandista ng Russia ay nagbitaw ng karaniwang mga banta ng pagkawasak para sa anumang bansa na susuway sa Russia o gagawa ng anumang laban kay Putin. Tungkol naman sa mas opisyal na tugon sa warrant, naglabas din ang Kremlin ng pahayag na hindi lang puro tahasang pagbabanta. Hindi kinikilala ng Russia at ilang iba pang estado ang jurisdiksyon ng korte. At ayon dito, anumang desisyon na ganito ay walang bisa at hindi kinikilala ng Russia ayon sa batas. Ito ang sinabi ng Kremlin tungkol sa warrant noong 2023. Makatarungan sabihing hindi natuwa ang Russia. Gayunpaman, ang pagtanggi ng Russia na makilahok sa International Criminal Court ay hindi nangangahulugan na ligtas na si Putin sa pag-aresto at paglilitis para sa mga krimen sa digmaan sa ilalim ng International Criminal Court. Hindi nasaklaw ng batas ng Russia si Putin kung mahuli siya ng International Criminal Court. Oo, hindi mapipilit ng International Criminal Court ang Russia na isuko si Putin dahil hindi pumirma ang Russia sa kasunduan. Kung pumasok si Putin sa teritoryo ng International Criminal Court member, wala nang magagawa ang Russia. Ipinahayag na ng Poland iyon at magagawa ng International Criminal Court na usigin si Putin
para sa mga krimen na ginawa niya. Ayon sa kanila, kung aarestuhin ng Poland ang leader ng Russia, mapapaisip tayo kung paano gagana ang ganitong pag-aresto. Ayon sa ulat ng Newsweek noong 2023, ang International Criminal Court mismo ay walang sariling puwersa ng pulisya na magagamit nila para mang-aresto ng mga tao. Umaasa ito sa mga bansang lumagda sa Rome Statute na gawin ang trabahong iyon para sa kanila. Ngunit hindi ito laging pabor sa International Criminal Court. Itinampok ng Newsweek ang kaso ni Omar al-Bashir ng Sudan na sa kabila ng 2 warrant mula International Criminal Court ay nakabisita sa ilang International Criminal Court member countries nang hindi na aresto. Mukhang hindi nangangahulugan na ang obligasyon na mang-aresto ay isang garantiya. Sa teorya, ang pag-aresto kay Putin ay gagawin tulad ng iba pang pag-aresto. Ang kapulisan ng bansa, posibleng federal na puwersa, ang aaresto kay Putin at dadalhin siya sa The Hague para sa paglilitis. Kung pumasok sa himpapawid ng Poland ang eroplano ni Putin, mapipilitan silang pababain ito. May karapatan ng Poland dito habang hinahabol ang pag-aresto ayon sa warrant ng International Criminal Court. Ang tanong ay hindi paano ito gagawin kundi ano ang susunod na mangyayari. May ilang teorya. Nakapanayam ng Sky News si military analyst Sean Bell. Matapos maglabas ng warrant, ang International Criminal Court, tinukoy niyang ang warrant, kahit gaano kaprinsipyo, ay maaaring mahirapan kumbinsihin si Putin na makipag-usap sa digmaan sa Ukraine. Anumang lalong maglayo kay Putin ay may panganib. May panganib na lalo pa siyang magpursige at ituon ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang labanan. Ayon kay Bell, hindi ko tingin makakatulong ito para agad matapos ang digmaan. Maaaring may magsabi na nagkatotoo ang mga sinabi ni Bell dahil mukhang ganito na ang sitwasyon ngayon. Gusto ni Trump makipagkita kay Putin sa Hungary pero tutol ang Poland dahil sa International Criminal Court warrant at mga ginawa ng Russia sa kanila. Kung gaano kalaki ang epekto nito sa pagharang ng negosasyon para sa kapayapaan ay nakadepende sa kung gaano mo pinaniniwalaan na sineseryoso ni Putin ang mga negosasyong ito mula nang magsimula noong unang bahagi ng 2025. Ayon sa British Broadcasting Corporation, walang epekto ang International Criminal Court warrant sa paraan ni Putin sa Ukraine noong 2023. Muli, napatunayan na iyon ang nangyari dahil hindi man lang bumaba ang tindi ng mga pag-atake ng Russia sa Ukraine kahit sandali. Sabi ng International Criminal Court na dapat arestuhin si Putin. Ipagpalagay nating naaresto siya. Bagamat nagbanta ang Russia ng pagganti, wala namang gagawin ang Kremlin. Si Olga Lautman, senior fellow sa Center for European Policy Analysis, ayon sa Newsweek, kung maaresto si Putin ng International Criminal Court member, di ako naniniwalang kikilos ang Russia. Sa pagdating sa Germany or NATO state, walang aksyon ang Russia dahil nauunawaan nila, ayaw nilang direktang bumangga sa NATO. Iyan ang malaking issue para kay Putin. Karamihan sa International Criminal Court na gustong arestuhin siya ay miyembro rin ng NATO tulad ng Poland. Kung gaganti ang Russia dahil sa pagpapatupad ng lehitimong warrant ng International Criminal Court, mapipilitan ang bansa na pumasok sa direktang labanan laban sa NATO. Pinagdedebatehan pa kung masasangkot ang United States sa labanan. Katulad ng Russia, hindi rin lumagda ang United States sa Rome Statute, kaya hindi ito miyembro ng International Criminal Court. Paano kung maaresto si Putin ng International Criminal Court or NATO member sa teritoryo nila at maghiganti ang Russia? Maaaring sabihin ng United States na hindi lehitimo ang pag-aresto at ito ay isang aggression na nagsimula ng digmaan. Ibig sabihin, maaaring hindi obligado ang United States tumulong sa NATO allies, gaya ng nakasaad sa Artikulo 5. Haka-haka lang ito. Ngunit posibleng hindi na kasing lakas ang banta ng pagganti ng NATO laban sa Russia tulad ng dati. Balikan natin ang pahayag na nagsimula ng lahat. Ang sinabi ni Sikorski na aarestuhin ng Poland si Putin kung papasok ang presidente ng Russia sa kanilang himpapawid. Kanina, sinabi namin sa inyo na mayroong balitang kagyat tungkol sa pagpupulong ni Putin at Trump sa Hungary. Ang balita ay kanselado na ang summit. Ayon sa Telegraph noong Oktubre 21, nagpasya si Trump na hindi makipagkita kay Putin nang harapan sa nalalapit na hinaharap. Di malinaw kung naging bahagi ng desisyon ang banta ng Poland na arestuhin gamit ang International Criminal Court. Sabi ng Telegraph, kinansela ang pagpupulong matapos magkaroon ng hindi magandang pag-uusap sa telepono sa pagitan ng mga negosyador ng United States at Russia. Posibleng dahil sa pagtanggi ng United States, napilitin ang mga kaalyado nitong payagan ang ligtas na pagdaan ni Putin papuntang Hungary, kaya hindi naging maganda ang pag-uusap. Hindi natin tiyak ang dahilan dahil parehong hindi nagsasabi ng marami ang United States at Russia.
Kaya, hindi natutuloy si Putin sa pagbiyahe papuntang Hungary. Pero hindi nito pinahina ang mensaheng ipinadala ng Poland sa Russia at leader nito. Ngayon, alam na ni Putin na hindi lang siya bawal sa European Union airspace, kundi may miyembro pa ng European Union na handang arestuhin siya. Maaring sumunod pa ang iba. Magkaiba ang makipagnegosasyon ng kapayapaan sa Ukraine at Russia at ang pagpapanatili ng kapayapaan. Ito ang alalahanin ng Ukraine at mga kaalyado habang may usapang pangkapayapaan. Alam nilang lahat na madalas ay magkaiba ang sinasabi at ginagawa ni Putin. Para mapanatili ang kapayapaan, kailangan ng Ukraine ng mga garantiya sa seguridad. At ngayon, mukhang makakamtan na nila ito. Handa nang pumasok ang mga tropang Europeo sa Ukraine at nagsisimula na ang countdown ngayon. Ayon yan sa United Kingdom na siyang namumuno sa Coalition of the Willing. Ang grupong ito ng mga bansa ang naggagarantiya sa seguridad ng Ukraine. Ayon sa koalisyon, handa silang gawin ang lahat, pati ang pagpapadala ng tropa sa Ukraine para masiguro ang pagpapanatili ng kasunduang pangkapayapaan. Muling pinagtibay ni United Kingdom Defense Secretary John Healey ang posibilidad na iyon. Sa isang talumpati na ibinigay sa London noong Oktubre 20, sinabi ni John Healey sa mga nakikinig na posible ang kapayapaan. Bago niya idagdag, kung magagawang mamagitan ni Pangulong Trump ng isang kapayapaan, handa kaming tumulong upang mapanatili ang kapayapaang iyon sa pangmatagalan. Ano ang ibig sabihin ng mapanatiling pangmatagalan ang kapayapaan? Pinaliwanag ito ni John Healey. Sa ulat ng British Broadcasting Corporation, sinabi ni John Healey na handa nang magpadala ng tropa mula United Kingdom at hindi sila nag-iisa. Dagdag pa niya, may suporta ang ilang miyembro ng Coalition of the Willing at ibinunyag niyang matagal ng planado ang pagpapadala ng tropa. Ang trabaho ng mahigit 200 military planners mula sa higit 38 bansa sa nakaraang 6 na buwan ay nangangahulugan na handa na ang malaking bahagi ng Europa kung ibibigay na ang senyales. Ang United Kingdom lalo na ay maglalaan ng malaking pondo kung magkakaroon ng kasunduan sa kapayapaan sa Ukraine. Ina-anticipate nilang gagastos ng mahigit 100 milyon o dolyar, 133 milyon para magpadala ng tropa sa Ukraine. Ayon kay Healey, may maliit lang na kondisyon. Pero siguradong matutuwa ang Ukraine, magpapadala lang ng tropa, ang United Kingdom, at mga katuwang nito kung makabubuti ito sa Ukraine. Ang mga Ukrainian ang magpapasya kung paano at ano ang tatalakayin sa negosasyon ng kapayapaan. Kung susubukan ng Russia na ipilit ang isang panukalang kapayapaan na hindi sinasang-ayunan ng Ukraine, lalabanan ito ng Coalition of the Willing. Ibig sabihin, walang tropa sa Ukraine bilang bahagi ng kasunduan. Pero maaari ring magpadala ng sundalo roon laban kay Putin. Bilang dagdag, nabanggit din ni Healey na binigyan ng Ukraine ng ilang bagong kapangyarihan ang kanilang mga sundalo bilang malinaw na pagtatangka na magpadala ng panibagong mensahe kay Putin. Itinuturing ni Putin ang United Kingdom bilang pangunahing kaaway. Ibinunyag ni Healey na maaari nang barilin ng mga sundalong Briton ang anumang drone na papasok sa himpapawid ng kanilang mga base militar. Hindi ito pahintulot bago bumaril, kundi utos na barilin agad pag nakita. Nangyari ito matapos magulat ang 4 na base militar ng Britanya na ginagamit ng United States ng mga misteryosong drone na nakita noong 2024. Sa ngayon, limitado ang mga bagong kapangyarihan sa pasilidad militar. Ngunit ayon sa British Broadcasting Corporation, pwedeng palawakin ito sa mga sibilyang lugar tulad ng paliparan. Kung ipagpapatuloy ng Rusya ang hybrid warfare laban sa mga kaalyado ng NATO, ano ang maaari nating mapagpasyahan dito? Handa na ang mga bansang Europeo pumasok sa Ukraine sa ilalim ng Coalition of the Willing. Pangungunahan ng United Kingdom, hindi na nakakagulat yan. Matagal nang nangunguna ang United Kingdom sa suporta sa Ukraine sa Europa. Ang Coalition of the Willing ay magandang halimbawa. Ito ay binuo ng United Kingdom ayon sa ulat ng Euromaidan Press at isa itong alyansa ng 26 na bansa na nagtutulungan upang magbigay ng tulong sa seguridad para sa Ukraine, hiwalay sa umiiral na mga estruktura ng NATO. Mahalaga ang bahaging iyon. Sa gitna ng kaguluhan sa relasyon ng Ukraine at United States, mula 2025, ang access ng Ukraine sa ganitong seguridad ay maaaring maging mahalaga sa kinabukasan nito. Umaasa ang Ukraine na tutulong ang United States para sa makatarungang kapayapaan, ngunit walang kasiguraduhan. Sa paggabay ng United Kingdom, nabuo ang Coalition of the Willing mula sa ilang miyembro ng European Union at ilang bansang di kasapi. Magkasama nilang isinasagawa ang pagsasanay at pagbibigay ng kagamitan sa puwersang maaaring ipadala sa Ukraine para tiyakin ang soberanya ng bansa matapos ang digmaan kontra Russia. Hindi lang tungkol sa pagsuporta sa Ukraine sa kasalukuyan ang koalisyong ito. Layunin nitong matiyak
ang patuloy na pag-iral ng Ukraine anuman ang gawin ng Russia. Noong Marso, naglabas ang Atlantic Council ng artikulo tungkol sa virtual meeting nina punong ministro Saki Starmer ng United Kingdom at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine para talakayin ang mga plano para sa Coalition of the Willing. Mabilis na nabuo ang mga plano ayon sa ulat. Ang koalisyon, dating magandang ideya, ay naging banta sa mga ambisyon ni Putin sa Ukraine mula Marso. Ang pagiging nangunguna ng United Kingdom pagdating sa koalisyong ito ay tila karaniwan na para sa kanila. Napansin ng Atlantic Council na United Kingdom kadalasang nauuna sa pagsuporta sa Ukraine kasama ang European Union at sinusundan naman ito. Kasama sa mga halimbawa ang pagiging unang bansang Europeo ng United Kingdom na nag-alok ng long-range cruise missiles at modernong battle tanks sa Ukraine na sinundan na rin ng ibang mga bansa mula noon. Marahil ang hindi na pagiging bahagi ng United Kingdom sa European Union dahil sa 2016 Brexit referendum ay nangangahulugan na mas kaunti na ang kailangang pagdaanan nilang proseso para makapagbigay ng tulong sa Ukraine. Baka mas mabilis lang talaga kumilos ang bansa kaysa iba sa European Union, tiyak na may napapala ang United Kingdom dito. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa Ukraine pagkatapos ng Brexit, naipakita ng Britanya na nananatili itong isang makapangyarihang bansa sa pandaigdigang usapin at pangunahing tagapag-ambag sa seguridad ng Europa. Itinuro ng Atlantic Council na ang suporta ng Britanya sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan ay naging daan din upang malampasan ang mga tensyon na dulot ng Brexit at makabuo ng mga bagong pakikipagpartner sa mahahalagang bansa sa Europa, gaya ng Alemanya, Pransya at Italia. Hindi na iniintindi ng Ukraine ang ibang dahilan ng United Kingdom sa pagtulong. Mahalaga lang ay ang kanilang pangako. Tiniyak ng United Kingdom sa Ukraine at Russia na handa silang kumilos kung kailangan. Magandang balita para sa Ukraine, malabong umurong ang United Kingdom sa matibay nitong suporta. Makikita natin ito noong Enero sa 100 taong partnership ng Ukraine at United Kingdom. Bagamat malinaw na pinangalanan ito para makakuha ng ilang balita, layunin ng partnership na ipakita ang paniniwala ng United Kingdom na mananatiling soberanong bansa ang Ukraine sa mga susunod na taon. Kapag nanatiling soberano ang Ukraine, bigo ang pananakop ng Russia. Ang 100 taon ng partnership ay nagpapakita ng matibay na suporta ng Ukraine sa kanilang laban. Gayunpaman, alam din ng Ukraine na ang kagustuhan ng mga mamamayan ng isang bansa ay may malaking epekto sa kung ano ang gagawin ng bansa. Ang willpower ang lihim na sandata at pangunahing puwersa ng Ukraine ngayon. Habang matindi nitong nilalabanan ang Russia, ayaw ng mga mamamayan na bumalik sa panahong Soviet. Sa United Kingdom, mukhang panig sa Ukraine ang mga tao. Yan ang lumabas sa natuklasan ng YouGov, isang pandaigdigang kumpanya ng datos na nangangalap ng opinyon ng publiko. Mas kaunti na ngayon ang naniniwalang posible pa ang patas na kasunduang pangkapayapaan para sa Ukraine sa United Kingdom kumpara noong simula ng taon. 66% ng publiko naniniwalang maaaring mapilitan ang Ukraine magsuko ng teritoryo. Mahalaga, 57% ng populasyon sa United Kingdom ay magkakaroon ng negatibong reaksyon sa sitwasyong ito. Sa madaling salita, karamihan sa mga tao sa United Kingdom ay naniniwala na hindi dapat pilitin ang Ukraine na isuko ang alinmang teritoryo nito. Ayon sa tagasuri ng opinyon, 65% ng mga tao sa United Kingdom ay naniniwalang muling magdidigma ang Russia laban sa Ukraine sa loob ng 10 taon matapos ang kasunduang pangkapayapaan. Ipinapakita ang halaga ng Coalition of the Willing at mga garantiya sa seguridad. Pinakamahalaga para sa Ukraine, 80% ng mga tao sa United Kingdom ang nais nilang manalo ang Ukraine sa digmaan. Sa 80% na iyon, 87% ang nagsasabing mahalaga sa kanila kahit papaano o lubos ang magiging resulta. Ibig sabihin, kabuang 69% ng mga tao sa United Kingdom ang parehong gusto na manalo ang Ukraine at mahalaga sa kanila na mangyari ito. Ito ay kahangahangang suporta mula sa publiko ng bansang hindi direktang nakikipagdigma sa Russia. Ibig sabihin, malabo munang tumigil ang United Kingdom sa pagtulong sa Ukraine dahil di magbabago ang opinyon ng publiko. Ang lahat ng ito ay nagbabalik sa atin sa Coalition of the Willing at sa papel ng United Kingdom bilang pinuno ng koalisyong yon. Hindi lang nagpapahiwatig si Healey na handa ang United Kingdom na magpadala ng tropa sa Ukraine, direkta niya itong sinasabi at kinumpirma rin niya na ilang miyembro ng koalisyon na nilikha ng United Kingdom ay sasama rito sa pagpapadala ng mga sundalo sa lupa. Kapag may kasunduan sa kapayapaan,
at handa na ang Ukraine tumanggap ng seguridad na garantiya, ano ang magiging anyo ng puwersang ito? Bagamat kinumpirma ni Healy na matagal nang may mga plano at na ang paggawa ng mga planong ito ay kinabibilangan ng hindi babab sa 200 katao, hindi niya sinabi kung paano ide-deploy ang Coalition of the Willing. Malamang na nananatiling tikom ang bibig ni Healy tungkol sa paksa. Dahil anumang deployment ay kailangang gawin sa pakikipagtulungan sa Ukraine. Maaaring ayaw pang ibunyag ng Ukraine ang mga plano ng koalisyon ngayon. Pwede tayong maghinuha at may ilang ideya tungkol sa posibleng hitsura ng deployment. Noong Agosto, sinimulan ng koalisyon ng mga nagnanais ang seryosong pagtalakay sa posibleng pagpapadala ng tropa sa Ukraine. Naglabas ang Deutsche Welle ng isang artikulo kung saan tinalakay nila kung ano ang maaaring kalabasan ng deployment ng mga tropang Europeo sa Ukraine. Isa sa mungkahi ay gawing peacekeepers ang mga sundalong Europeo, tulad ng tropa ng United Nations sa ibang bansa. Gayunpaman, ayon kay Rafael Loss ng European Council on Foreign Relations, ang konseptong iyon ay nangangailangan ng antas ng neutrality mula sa panig ng Europa na hindi naman umiiral. Ang peacekeeper role ang pinakamalapit sa sistema ng United Nations. Ayon kay Loss sa EW, ang mga puwersa ay nagmamasid sa tensyonadong sitwasyon matapos ang tigil putukan. Sa tingin ko, hindi angkop ang papel na iyon sa gusto ng mga Ukrainian at pananaw ng mga Europeo. Hindi sila neutral sa labang ito at gusto nilang makita na panig sila sa Ukraine. Kung pipiliin ang landas ng peacekeeper, kailangan magpadala ng ilang libong tropang may magaan na armor sa mga linya ng kontak. Ang mga sundalong iyon ay tagamasid na magbibigay ng babala kung lalabag ang Russia sa tigil putukan o kasunduang pangkapayapaan. Isa pang opsyon na ayon sa Deutsche Welle ay pinag-uusapan na mula pa noong Agosto ay ang pagpapadala ng isang puwersang handang makipaglaban sa Ukraine. Ang pagiging handa sa laban ay hindi ibig sabihin na lalaban agad ang puwersa sa Russia. Sa madaling salita, hindi magpapadala ang Europa ng mga sundalo para lumaban kasama ng Ukraine habang nagpapatuloy ang digmaan sa kasalukuyan. Papasok ang mga tropang ito sa Ukraine sa panahon ng kapayapaan at handang lumaban kung susubukan ng Russia na muling sumakop. Layunin nitong maging panakot o hadlang. Maraming sundalo ng puwersang ito ay hindi lang magagaling, kundi galing din sa mga kaalyado ng NATO. Kung umatake ang Russia sa mga sundalong ito, magkakaroon ng dahilan ng NATO para gumante. Hanggang 150,000 sundalo ang kailangan para sa deployment na ito, na napakahirap maabot, ayon sa Deutsche Welle sa Stockholm. Ayon sa International Peace Research Institute, tinatayang 15 milyong tropa ang kabuuan sa Europa. Ibig sabihin, isang ikasampulang ng puwersa ang dapat pumasok at manatili sa Ukraine gamit ang combat-ready na paraan. Noong Setyembre, sinabi ng Atlantic Council na ang aksyon ng Coalition of the Willing sa Ukraine ay depende sa kahandaan ng mga miyembro na kumilos. Sinabi ng United Kingdom na handa silang magpadala ng tropa at may parehong saloobin ang ibang bansang Europeo. Ngunit ang forma ng deployment ay depende pa rin sa hindi pagkakasundo ng koalisyon. Ayon sa ulat, ang kolektibong hangarin ng Europa na iwasan ang direktang sagupaan militar laban sa Kremlin ay naglalagay ng seryosong limitasyon sa posibleng saklaw ng anumang reassurance force. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ng maingat na pamamaraang ito na walang silbi ang presensya ng militar ng Europa sa Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, bukod sa tropa sa lupa, makakatulong din ang Coalition of the Willing sa himpapawid para sa Ukraine. Isipin mo ang katulad ng mga misyon ng NATO sa pagbabantay ng himpapawid, kung saan binabantayan ang kalangitan ng mga kaalyado laban sa mga banta. Pwede ring gawin ito ng Coalition of the Willing bilang network na nag-uulat at tumutugon kung kailangan para hindi magtagumpay ang Russia sa hybrid warfare laban sa NATO. Maaaring makahadlang ang mga hindi pagkakasundo sa koalisyon. Isa pa ay ang malaking elepante sa silid. Lahat ng sinabi ng United Kingdom na handa nitong ibigay ay nakasalalay sa pagkakasundo ng Ukraine at Russia sa isang kasunduan sa kapayapaan. Makatuwiran na ang pagpadala ng tropang Europeo sa Ukraine, anuman ang tungkulin, ay kailangan ng pag-aproba ng Russia bilang bahagi ng kasunduan. Nauna nang tinalakay ang pagpapadala ng puwersang Europeo sa Ukraine, ngunit palaging tinututulan ito ng Russia. Noong Agosto, iniulat ng The Guardian na iginiit ng Russia na dapat itong may veto sa anumang suporta sa Ukraine matapos ang digmaan. Ang kahilingan ay dumating matapos magkita sina Putin at United States Pangulo Donald Trump sa Alaska. At ito ay naging malaking sagabal sa mga plano ng puwersa ng Europa na nagbibigay ng garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Ayon kay Sergey Lavrov, ministro ng panlabas ng Russia, ituturing ng Russia na hindi katanggap-tanggap at panghihimasok ng dayuhan ang anumang plano ng Europa na magpadala ng tropa sa Ukraine. Naalala mo ba ang issue ng neutralidad sa peacekeeping plan?
ito na ang sukdulan ng isyung iyon. Ibig sabihin nito, maaaring kailangang pumili ang United Kingdom at mga kaalyado nito. Sa ideal na mundo, magkakaroon ng patas na kasunduan sa kapayapaan. Sabi ng Rusya, okay lang kung magpadala ang Europa ng tropa sa Ukraine basta para sa kapayapaan. Mukhang malabo mangyari ang perpektong senaryong iyon, kaya nagkakaroon ng isa pang posibleng senaryo. Papasok pa rin ang Coalition of the Willing, kahit ayaw o gusto pa ni Putin. Posibleng lumala ang senaryong ito, ngunit maaaring ito ang dapat gawin ng Coalition of the Willing. Mukhang malabong magkaroon ng kasunduan sa kapayapaan sa ngayon. Ibinigay ni Healy ang kanyang mga komento noong Oktubre 20 particular dahil nagpaplano si Trump na makipagkita kay Putin sa Hungary upang talakayin ang mga kondisyon ng kapayapaan. Nabanggit niya ang papel ni Trump sa kasunduan sa kapayapaan. Pabago-bago ang pahayag ng United States President tungkol sa anyo ng kapayapaan nitong mga linggo. Noong Setyembre 23, todo suporta si Trump sa Ukraine at sinabing kaya nitong mabawi ang buong bansa sa dating anyo. Bago ang pagpupulong kay Putin sa Hungary, iminungkahi ni Trump na ang kasunduan sa kapayapaan ay kailangang mag-freeze ng kasalukuyang linya ng labanan. Ibig sabihin, isusuko ng Ukraine ang karamihan ng Donbas kay Putin na hindi nila papayagan matapos ang pagpupulong kay Zelensky kung saan iminungkahi niya ang pagsuko ng lupa. Sinabi ni Trump, hindi ko iniisip na gagawin nila iyon. Nang tanungin kung mananalo ang Ukraine, maaari pa rin silang manalo. Hindi ko sinabing tiyak na mananalo sila. Iba talaga ang digmaan. Ayon kay Trump, maraming masama ang nangyayari at tila hindi siya makapagdesisyon. Pero sa dulo, parang hindi rin ito mahalaga. Kinansela na ang usapang pangkapayapaan sa Hungary ayon sa ulat ng Telegraph noong Oktubre 21. At ang dahilan, ayon sa ulat, ay dahil tumanggi-panggi ang Rusya na tanggapin ang mga kondisyon ng tigil putukan na iniharap dito ng Estados Unidos. Bago ang pagpupulong sa Hungary, nagkausap sa telepono sina Lavrov at United States kalihim ng Estado Marco Rubio. Ayon sa Telegraph, naging tensyonado ang usapan ng tanggihan ni Lavrov ang panukala ng Amerika para sa Rusya. Ang linya ng labanan ay nanatiling nakapirmi sa tigil putukan. Ngunit binigyan ito ng ibang kahulugan ng United States. Tinawag ng White House na produktibo ang tensyonadong tawag sa telepono. Dahil dito, hindi na kailangan ng personal na pagpupulong ng kalihim at kalihim ng ugnayang panlabas. At wala ring plano si Pangulong Trump na makipagkita kay Pangulong Putin sa malapit na hinaharap. Dahil laman ng balita kamakailan ang pagpupulong sa Hungary, tila kakaiba ang pahayag na ito. Posibleng tumanggi ang Russia na bawiin ang kanilang matitinding hinihingi. Marahil naramdaman nila ang kahinaan ng United States na handang itulak ang Ukraine na isuko ang ilang teritoryo. Hindi mangyayari ang kapayapaang inaasahan ng ilan sa Europa mula sa pagpupulong ni Putin at Trump. Bumalik sa dati ang negosasyon, gaya ng mga nakaraang buwan. Hindi pa rin malinaw ang epekto nito sa United Kingdom at sa koalisyon ng mga gustong tumulong. Handa ang Europa magpadala ng puwersa, pero kung walang kasunduang pangkapayapaan, hindi ito magagawa. Maliban kung handa ang koalisyon, harapin ang galit ng Russia sa pagpapadala ng puwersa sa Ukraine habang may digmaan pa. Kung mangyari iyon, aatras ba ang Russia o magsisimula ng digmaan sa Europa? Tanging panahon ang makakaalam. Hindi na lang sa mga frontline nakikipaglaban ang Ukraine, kundi pati na rin sa mga puwersang Ruso sa mga sinakop na rehiyon tulad ng Luhansk at Donetsk. Ngayon, lumalaban na rin ito sa pangalawang digmaan, isang lihim na labanan sa hangganan at loob ng Russia. Sa kanluran, gitna, at silangang Russia, nagiging karaniwan ang mga drone at missile ng Ukraine na bumabagsak at nagpapasabog ng apoy sa mahahalagang gusaling militar at infrastruktura. Habang dumarami ang pag-atake, lalong nahihirapan si Pangulong Vladimir Putin ng Russia na kumbinsihin ang kanyang mga tao na ayos lang ang lahat. Unti-unti, nabubura ang ilusyon ng kaligtasan na pilit niyang binubuo at napakaraming Ruso ang nagigising sa mapait na katotohanan ng labang ito. Nangyayari ang phenomenon na ito sa buong Rusya. Ngunit lalo itong laganap sa rehiyon ng Bryansk na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Rusya sa pagitan ng Ukraine sa timog at Belarus sa hilaga. Tahanan ng mahigit 11 milyong tao at sumasaklaw ng 13,400 at 58 milya kwadrado ang pagiging malapit ng Bryansk sa Ukraine ang dahilan kung bakit madalas itong maging target ng mga puwersa ng Kyiv at habang patuloy na tumitindi ang presyon sa lugar. Lalong nahihirapan ang mga lokal na opisyal na kumbinsihin ang mga tao sa rehiyon na maayos ang lahat at wala silang dapat ikatakot. Ilang araw lang ang nakalipas. Noong gabi ng Oktubre 20 naganap ang pinakabagong pagsalakay ng Ukraine sa Bryansk.
At nakakatuwang tingnan kung paano iniulat ng mga opisyal ng Kremlin ang pagsalakay kumpara sa kung paano ito tinutukan ng mga lokal na plataporma ng balita at mga organisasyon ng media sa loob ng Bryansk. Sa Moscow, naglabas ng maikling pahayag ang Russian Defense Ministry na kinikilala ito. 2 Ukrainian drone lang umano ang tumawid sa hangganan mula sa rehiyon ng Chernihiv ng Ukraine papuntang Bryansk. Agad itong pinabagsak ng air defense system ng hukbong Ruso. Ayon pa sa opisyal na pahayag, walang nasugatan, walang namatay, at walang nasirang ari-arian sa lugar. Kung tama ang ulat na iyon, parang isa lang itong walang kabuluhang insidente na halos hindi na dapat iulat o pag-usapan pa ng mas detalyado. Napansin at pinabagsak ng militar ng Rusya ang ilang drone at natapos na ang insidente. Yun ang gustong ipaniwala ng Kremlin sa lahat. Gayunpaman, kung susuriin pa ng mas malalim ang kwentong ito, ibang-iba ang ipinapakita ng mga lokal na ahensya ng balita sa Bryansk tungkol sa mga pangyayari. Mas magulo at mas nakakabahala mula sa pananaw ng Rusya. Ulat mula sa Klincy, bayan na may 60,000 katao sa timog kanluran ng Bryansk, malapit sa hangganan ng Belarus at Ukraine. Sinabi na ang gabing iyon ay puno ng drama at takot para sa mga residente. Batay sa kanilang salaysay, buong magdamag tumunog ang mga air raid siren at putok ng anti-aircraft cannons at machine gun crews na desperadong nagpapaputok sa langit para pabagsakin ang mga drone ng Ukraine. Ang mga lokal na video sa Astra Telegram channel ay bahagyang nagpapatunay nito dahil makikita ang paulit-ulit na air raid warning sa telebisyon ng isang residente ng Klincy. Ayon sa mga ulat ng lokal, may ilang beses ng pagbagsak ng drone, pagkasira ng mga gusali, at isang residente. May isang binatilyong nasugatan sa lugar ng insidente. Isang lokal na channel ng balita sa Telegram na tinatawag na "Nakikinig kami kay Klincy" ang nagbigay ng detalyadong ulat tungkol sa mga pangyayari ng gabing iyon. Magdamag, inatake ng mga Nazi ng Ukraine ang Klincy gamit ang mga fixed-wing, unmanned aerial vehicle at drones. Dahil sa marahas na aksyon ng sandatahang lakas ng Ukraine, nasugatan ang isang binatilyong ipinanganak noong 2010. Nagbigay ang ambulansya ng medikal na tulong sa bata sa lugar. Nasira rin ang mga bintana sa 2 apartment. 3 sasakyan ang nasira ng shrapnel. Magbibigay pa ng detalye ang autoridad matapos ang inspeksyon kinabukasan ng umaga. Kahit ang gobernador ng rehiyon, si Alexander Bogomas, ay hindi na itago ang nangyari. Nag-post si Bogomas sa Telegram channel niya tungkol sa mas marami pang pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga sibilyan. Isang opisyal na inspeksyon ng pinsala ang gagawin sa umaga. Ang dalawang magkasalungat na bersyon ng pangyayari ay sobrang magkaiba. Sa isang banda, ang mga pahayag ng Ministry ng Depensa ng Rusya ay nagpapahiwatig na walang anumang mahalagang nangyari sa Bryansk. Noong Oktubre 20, maraming lokal na ahensya ng balita at pati ang gobernador ng rehiyon ay nagpo-post tungkol sa mga karumal-dumal na pag-atake. Nazi ng Ukranya ang bumobomba at sumisira ng sasakyan at gusali sa kanilang rehiyon. Ang mga matagal nang sumusubaybay sa digmaan ay alam na ito mismo ang uri ng sitwasyon na madalas mangyari. Madalas, kapag matagumpay na umatake ang Ukraine sa teritoryo ng Russia, agad na kumikilos ang propaganda machine ng Kremlin gamit ang lahat ng paraan para pagtakpan ang katotohanan. Maraming pahayag mula sa Ministry of Defense na nagsasabing kaunti lang ang pinsalang natamo o sa ilang pagkakataon, walang pinsala sa mga pasilidad militar, refinery, daungan o mga planta ng produksyon. Kahit may maraming larawan at video na taliwas dito, bahagi pa rin ito ng klasikong taktika ng Kremlin. Sa pagtatago ng katotohanan, pagbaluktot ng kwento, at pagtatakip ng mga totoong nangyayari. Patuloy na napapaniwala ni Putin ang ilan sa mga Ruso na siya ay lubos na may kontrol sa sitwasyon, na ang espesyal na operasyong militar ay ayon pa rin sa plano, at ang kanilang bayan ay kasing lakas pa rin ng dati. Mas mahalaga, lumilikha ito ng ilusyon ng kaligtasan. Pinaparamdam nito sa mga komunidad ng Rusya na mas panatag sila sa ideya na hindi sila personal na maaapektuhan ng digmaan. Sa ganitong paraan, kahit ang nagdududa sa layunin ng labanan, ay mararamdaman pa rin na iniingatan sila ng Kremlin at magpapatuloy sa buhay sa estado ng kapayapaan at seguridad. Kampante silang walang biglaang drone o bomba sa kanilang mga bayan. Karaniwan, ang mga gobernador ng rehiyon at iba pang mababang opisyal sa buong Rusya
ay hinihikayat na sumunod sa patakaran at tularan ang halimbawa ng Kremlin. Paulit-ulit nilang sinasabi at pinagtitibay ang mga ideya na maayos ang lahat, ligtas ang lahat, at malapit na ang isang malaking tagumpay ng Rusya. Teknik ito na direktang kinuha mula sa akda ni George Orwell. 1984, pero hindi ito isang nobela. Ito ang totoong mundo, kung saan winawasak ng mga puwersa ng Ukranya ang ilusyon ng Kremlin. Tulad ng nakita sa insidente sa Bryansk, pati ang mga opisyal at media na dati ay inuulit lang ang Kremlin, ay ngayon nagbabahagi na ng sarili nilang detalyadong bersyon ng mga pangyayari. Malamang na napakasimple lang ang dahilan. Hindi na kayang itago ng mga opisyal sa mga rehiyon gaya ng Bryansk na maayos ang lahat sa kanilang teritoryo. Sobrang lantad at madalas silang naghihirap. At alam nila na magmumuka silang katawa-tawa sa mata ng mga taong bumoto sa kanila kung susubukan nilang pagtakpan ang mga katotohanan. Noong Oktubre 20, nagkaroon ng panibagong pag-atake na nagdulot ng maraming sugat kay Ivan Slavchenko, sundalong Ruso, ayon sa ulat ng Astra. Isinulat ito ng news outlet sa Telegram. Isang sundalo ng Russian Armed Forces ang nasugatan sa Bryansk region, sabi ng Astra sources. Na ospital si Sundalo Ivan Slavchenko sa Suzhmesky District dahil sa maraming sugat. Ayon sa medical services ng rehiyon, nasugatan siya dahil sa first-person view drone attack. Madalas, hindi binabanggit ng lokal na awtoridad ang mga sugatang militar. Tulad ng binanggit ng Post, karaniwan ay hindi na nag-aabala ang mga lokal na opisyal na pag-usapan pa o banggitin ang tungkol sa mga sugat ng mga militar. Sa pagkakataong ito, alam na ng maraming tao sa Bryansk ang nangyari kay Ivan Slavchenko. Mas nakikita, naririnig, at nararamdaman na nila ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa araw-araw nilang buhay. Marami pang insidente ang naitala sa rehiyon kamakailan. Halimbawa, sa isang kamakailang pag-atake, may hindi bababa sa isang drone ng Ukraine ang tumama sa isang pasilidad ng agrikultura sa baryo ng Drobchevesk. Walang nasawi o nasugatan sa pag-atake. Pero hindi tinukoy ang dami ng hayop at manok na namatay. Dahil ang pasilidad ay para sa pagpapalaki ng baka at manok. Mukhang kakaiba ito kumpara sa mga karaniwang pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Kadalasan, ang mga malalayong pag-atake ng bansa sa Russia ay tumatarget lang sa mga mahalagang lugar militar gaya ng command post, punong himpilan at paliparan. Kasama rito ang mga infrastruktura tulad ng oil refinery, imbakan ng gasolina at istasyon ng kuryente na mahalaga sa ekonomiya ng Russia at pagpondo sa digmaan ng Kremlin. Hindi karaniwan para sa Kiev na atakihin ang mga pasilidad sa pagsasaka. Maaaring aksidente lang ang pag-atake o may ibang dahilan ang mga puwersa ng Ukraine kung bakit nila tinarget ang lugar na ito. Isa lang ito sa maraming napatunayang pag-atake sa rehiyon. Halos lahat ng iba pa ay mas tugma sa karaniwang estratehiya at pagpili ng target ng Ukraine. Noong huling bahagi ng Setyembre, halimbawa, lumabas ang mga ulat tungkol sa pag-atake ng drone at missile ng Ukraine sa Elektrodetel na pabrika sa bayan ng Bryansk sa Karachev, sabi sa ulat. Ang pabrika ay gumagawa ng mahahalagang bahagi para sa makinarya militar ng Kremlin tulad ng electrical connector para sa eroplano, antena, at iba pang kagamitang militar. Sa Telegram, inako ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang responsibilidad sa pag-atake. Isang negosyo na gumagawa ng mga produkto para sa pangangailangan ng militar ang tinamaan bilang bahagi ng pagpapahina sa kakayahan ng hukbong mananakop. Noong Setyembre, 29 ang missile forces at artillery ng Sandatahang Lakas ng Ukraina, katuwang ang Defense Forces, ay naglunsad ng 4 na missile strike sa Karachev plant. Elektrodetel, Karachev, Bryansk, Russia. Mahigit 200 at 40 km ang saklaw ng lipad. Karachevsky plant. Ang Elektrodetel ay gumagawa ng iba't ibang electrical connector para sa militar at pangkalahatang industrial na gamit, kabilang ang low frequency, high frequency, at pinagsamang mga connector. Ginagamit ang mga produkto sa aerospace, elektronika, paggawa ng instrumento, at iba pang industriya. Kabilang dito ang connectors para sa printed circuit boards, kagamitang militar, sasakyang panghimpapawid, antena, base stations, iba pang sistema at bahagi ng iba't ibang measuring instrument na itala ang mga pagsabog at sunog sa loob ng pasilidad. Mabilis ring kumalat sa social media ang mga larawan at video ng pinsala
habang bumalot ang makapal na itim na usok at umalingaw-ngaw ang pagsabog sa bayan. Makalipas ang ilang araw, mas malalakas na pag-atake ang tumama sa rehiyon na pinuntirya ng mga puwersang Ukrainian ang 3 target sa Bryansk. Lahat ay may kaugnayan sa sektor ng enerhiya, malaking thermal power plant, electrical substation, at pumping station ng oil pipeline sa Clean Sea. Ayon sa Astra, noong gabi ng Oktubre 6, inatake ng maraming misil ang Bryansk. 2 Ukrainian na misil ang tumama sa thermal power plant sa Clean Sea. Naputol ang supply ng gas sa planta dahil sa pinsala sa distribution center. Ayon sa Russian Ministry of Emergency Situations, mahigit kalahati ng residente ng lungsod ay nawalan ng init noong gabing iyon. Hindi alam ng Astra kung anong misil ang ginamit. Na-geolocate na rin ng Astra ang mga footage mula sa Klinsey dati. Pagkatapos ng pambobomba, ang Klinsov-Sakaya Thermal Power Plant ay isang gas-fired combined heat and power plant sa Klinsey, Bryansk Oblast. Ito ang pangunahing init ng lungsod. Bukod pa rito, muling inatake kagabi ang A10 Steelhorse Line Dispatch Station sa rehiyon ng Bryansk. Ito ay linear na istasyon ng produksyon at kontrol ng Transnev-Druzhburg Joint Stock Company. Ang istasyon ay naatake na rin noong Setyembre 22, ayon sa ulat ng Astra. Inatake rin ang Natopovichi Electrical Substation na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa 2 distrito ng 1 oras. 3 target ang nawasak sa isang gabi. 10,000 ang nawalan ng init sa bahay. Maraming residente ang nanood mula sa bintana habang lumilipad ang mga misil ng Ukranya at nagliliwanag ang langit sa apoy. Paulit-ulit ang parehong kwento sa buong Rusya. At dahil napakaraming tao ang literal na nasasaksihan ang mga pag-ataking ito sa kanilang sariling mga mata, at marami ang sumusuway sa batas ng Kremlin sa pamamagitan ng pagkuha ng mga insidente sa kamera at pagbabahagi ng mga video online, hindi na kayang magpanggap ni Putin at ng kanyang mga opisyal na ayos ang lahat. Inaatake ang Russia at dumarami ang populasyong nakakaalam nito, lalo na sa Bryansk, na isa sa pinakamalalang tinamaan ayon sa ilang ulat. Walang duda na ito ay dahil sa katotohanang, gaya ng nabanggit kanina, napakalapit nito sa Ukraine. Bukod dito, narito rin ang mahahalagang bahagi ng enerhiya na infrastruktura. Kasama rito ang mga high-value target na madalas sirain ng Ukraine nitong mga nakaraang buwan. Malaking bahagi ng Bryansk ay may makakapal na kagubatan at latian, kaya perpektong taguan para sa mga pagsalakay at lihim na atake ng komandong Ukrainian. Bukod sa mga nabanggit na insidente, kamakailan ay inatake rin ng drone at cruise missile ang planta ng kuryente sa Bryansk City at mga kalapit na transformer. Naputol ang kuryente sa mahigit 1 milyong Ruso sa loob ng ilang araw. Makalipas ang kaunti, isang sunod-sunod na putok ng mga precision-guided na artilleryang rocket na gawa sa Amerika ang tumama sa isang mahalagang bahagi ng Druzhba pipeline, hindi kalayuan sa baryo ng Onechha. Nagtayo rin ang Ukraine ng puwersang operasyon sa likod ng kalaban, inaatake ang infrastruktura ng Russia, at ginugulat ang mga ito. Noong Oktubre 19 iniulat ng Kiev Post na ginamit ng mga saboteur mula sa kilusang Atesh ang mga pampasabog na nagdudulot ng apoy para sirain ang isang komunikasyon tore sa hangganang distrito ng Zhukov. Kalaunan, natuklasan ng mga open-source intelligence analyst ang ebidensya na nagpapahiwatig na ilang kalapit na gusaling sumusuporta ay nadamay din sa mga sumiklab na sunog. Dahil dito, mabilis na naputol ang real-time surveillance at radio linking ng mga tropang Ruso sa rehiyong binabantayan ang 100 milyang hangganan ng Ukraine at Russia. Muli, marami na namang sinabi si Gobernador Bogomas tungkol sa pag-atake at maingat niyang pinili ang mga salita para ilarawan ang puwersa ng Ukraine sa masamang paraan. Ngayong gabi, muling sinubukan ng mga teroristang Ukrainian ang maruming pakana at sinabotahe ang komunikasyon sa distrito ng Zhukov. Dahil sa duwag na gawaing ito, ilang oras na nawalan ng mahalagang komunikasyon ang ating mga border guard na naglagay sa panganib sa ating mga sundalo at sibilyan. Hahabulin natin ang mga saboteur na ito at ibabalik ang kaayusan. Hindi yuyuko ang Bryansk sa agresyon ng Kiev. Noong huling Setyembre, inilabas ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang video ng bihirang insidente kung saan ang Mi-8 transport assault helicopter ng Russian Air Force ay pinabagsak ng first-person view drone strike. Muling nagsaliksik ang open-source researcher para tukuyin ang tunay na pinangyarihan ng insidente
At marami ang nagkonklusyon na. Ang video ay kuha sa distrito ng Klimovo sa Bryansk, halos 12 milya lamang mula sa hangganan ng Ukraine. Kahit noong 2024, isa pa rin ang rehiyon ng Bryansk sa mga pangunahing target ng Kiev noong panahong iyon. Noong Oktubre noong nakaraang taon, iniulat ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang matagumpay na drone attack sa malaking imbakan ng bala malapit sa Karachev, Bryansk. Sinasabing nag-iimbak ang Russia ng maraming North Korean na bala ng artilyeriya, misil, glide bomb, at iba pa. Ayon sa mga ulat ng Ukraine, may mga bala lang basta iniwan sa labas. Patunay ng kakulangan ng paghahanda ng puwersa ng Russia sa ganitong pag-atake. Sa isang post sa Facebook na nagdedetalye ng insidente, isinulat ng General Staff kagabi ang mga unit ng Unmanned Systems Forces ng Armed Forces of Ukraine, kasama ang iba pang bahagi ng Defense Forces, ay nagsagawa ng pag-atake sa ika-67 arsenal ng Main Missile and Artillery Directorate ng Ministry of Defense ng Russian Federation sa Bryansk region. Ayon sa impormasyon, ang arsenal ay nag-iimbak ng mga bala para sa missile at artillery systems, kabilang ang mula North Korea at mga glide bomb. Maraming bala ang nakaimbak sa labas at naitala ang mga pagsabog sa loob ng arsenal. Iniulat na hinarangan ng lokal na awtoridad ang kalsada malapit sa arsenal. Ina-update pa ang resulta ng operasyon. Ang pagtama sa arsenal na ito ay nagdudulot ng matinding problemang logistikal sa hukbong Ruso, kaya nababawasan ang kakayahan nilang umatake sa mga nanganganib na lugar. Ayon kay Gobernador Bogomas, mula noon ay mas madalas nang magkaroon ng sunod-sunod na pag-atake sa Bryansk. Triple na ang mga pag-atake, mas marami kaysa dati. Ganito ipinapakita ng mga puwersang Ukranyano ang kanilang tunay na kulay, ang mukha ng mga pasista. Bagaman gumagamit si Bogomas ng madamdamin at nakakatawang salita para makuha ang suporta ng tao, pinapatunayan ng kanyang mga pahayag ang isang mahalagang bagay. Siya, tulad ng ibang gobernador at opisyal ng Rusya, ay wala na sa posisyon para panatilihin ang alamat na ligtas at panatag pa rin ang Rusya. Napilitan siyang aminin iyon. Nangyari na ang mga pag-atake ng Ukranya, patuloy na nangyayari, at magpapatuloy pa sa mga darating na linggo at buwan hanggat nagpapatuloy ang digmaan. Kapag mas madalas marinig ng mga Ruso ang ganitong salita mula sa kanilang mga opisyal at pamahalaan, lalo silang matatakot at mabibigo. Iyan ang gusto ng Ukranya. Bukod sa pagsisikap nilang pabagsakin ang mahahalagang target sa iba't ibang rehiyon ng Rusya, gusto rin ng mga puwersa ng Kiev na dalhin ang digmaan mismo sa mga mamamayang Ruso para ipakita sa kanila ang totoong nangyayari, upang basagin ang mga kasinungalingan at propaganda ng Kremlin. At marahil ay maghasik ng mga binhi ng pagkadismaya, galit, at pag-aaklas sa mga mamamayan. Habang mas galit ang mga Ruso, mas mahirap para kay Putin na pakalmahin sila. Mula nang salakayin niya ang Ukraine, naging obsesyon na ni Vladimir Putin ang Donbas. Bawiin natin yon. Matagal nang nagsimula ang obsesyon na yan bago pa ang 2022. Dahil target na ni Putin ang Donbas nang simulan niya ang agresyon laban sa Ukraine noong 2014. Inangkin ng Russia ang Crimea noong taon na yon pero nabigo sila sa Donbas. Ngayon, bumalik si Putin para tapusin ang trabaho. Bakit kaya? Ang sagot sa tanong na yan ay nasa video na ito na maglalantad ng totoong dahilan sa pagkahumaling ni Putin sa rehiyong ito ng Ukraine. Para maintindihan ang mga dahilan, mahalagang ipaliwanag muna kung ano ang Donbas. Ang Kiev Independent ay nagbigay ng malinaw na paliwanag sa artikulo na ang Donbas ay pinaikli mula sa Donetsk Coal Basin. Ipinapakita nito ang industrial na halaga ng rehiyon noon pa. At sumasaklaw ang pangalang Donbas sa mas malawak na teritoryo kaysa inaakala ng iba. Alam ng mga sumusubaybay sa digmaan sa Ukraine na kabilang sa Donbas ang Luhansk at Donetsk. Dalawa ito sa mga oblast na tinutukan ni Putin mula nang simulan niya ang pagsalakay noong 2022. Sinasakop ng Russia ang 79% ng Luhansk at halos 75% ng Donetsk, patunay ng halaga ng mga oblast na ito sa kampanya ni Putin. Sama-sama, ayon sa Al Jazeera, noong Agosto, humahawak ang Russia
ng humigit kumulang 88% ng rehiyon ng Donbas. Gayunpaman, kasama rin sa Donbas ang Dnipropetrovsk Oblast at batay sa ilang makasaysayang definisyon, kabilang dito ang ilang bahagi ng Dnipropetrovsk Oblast at ilang bahagi ng Rostov Oblast. Sa Russia, ang Luhansk at Donetsk pa rin ang laging laman ng mga balita. At may magandang dahilan kung bakit. Sabi ng Kiev Independent, ang dalawang rehiyon ang sentro ng Donbas at matagal ng pangunahing ekonomiya rito. Totoo ito noong pananakop ng Soviet sa Ukraine at nananatili hanggang ngayon mula nang maging malaya ang Ukraine. Dahil mahalaga ang Luhansk at Donetsk sa industriya ng bakal, carbon, makinarya at agrikultura ng bansa. Dahil dito, malinaw kung bakit labis ang pagkahumaling ni Putin sa Donbas. Ang pangunahing dahilan na dapat talakayin ay direktang may kaugnayan sa digmaang isinusulong ni Putin sa Ukraine. Paborito ng leader ng Russia ang Donbas dahil isa itong matibay na kuta. Sa ngayon, ginagamit ng Ukraine ang kutang iyon para ipagtanggol ang sarili, kung saan ang Donbas ay nagsisilbing pangunahing linya ng depensa na ginagamit ng Ukraine upang pigilan ang mga puwersa ng Russia na makarating sa Kiev. Sa Russia, ang pag-angkin sa Donbas ay kontrol din sa kuta. Magaling itong gamitin ng Ukraine, kaya nahihirapan silang magsagawa ng makabuluhang kontra-opensiba. Ayon sa TVP World, pinapalakas ng mga lungsod ng Pokrovsk, Kramatorsk at Sloviansk ang reputasyon ng Donbas bilang rehiyong mahirap sa lakayin. Ang mga lungsod na iyon at iba pa ang bumubuo sa Fortress Belt. Naniniwala ang Russia na kapag bumagsak ito, matatapos ang matapang na depensa ng Ukraine. Iyan ay ayon sa The Conversation, na naglabas ng artikulo noong Agosto na binanggit din iyon. Ang Fortress Belt ay humigit kumulang 31 milya ang haba mula sa Sloviansk sa hilaga ng Donetsk hanggang sa Kostiantinuka sa timog. Binanggit ng pag-uusap ang Russian outlet na URA na nagsasabing ang Donetsk Fortress Belt ang huling matibay na depensa ng sandatahang lakas ng Ukraine. Wala nang ibang depensa ang Kiev patungong Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Pwedeng umabante ang hukbong Ruso hanggang Ilog Dnieper. Dapat itong tanggapin ng may pag-iingat dahil galing ito sa Russia na pinagmulan. Ang katotohanan ay nananatili na napakahalaga para sa Ukraine ang mapanatili ang Fortress Belt. Kaya ginamit ng Ukraine ang matagal na oras para gawing patibong sa mga sundalo ng Russia ang belt na iyon. Pinoprotektahan ng mga trintsera, malalaking minahan, at harang laban sa tangke ang mga kuta sa Fortress Belt. Laging nagpapatrolya ang mga drone ng Ukraine at handang umatake kapag may nadetect na pag-deploy ng tropa o unit ng Russia. Simula 2014 pinalakas ng Ukraine ang mga kutang ito matapos lusubin ng Russia ang Donbas. At napatunayan silang epektibo. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, higit 113 milyong casualty na ang naitala ng militar ng Russia simula ng digmaan sa Ukraine. Malaking bahagi ng bilang na iyon ay dulot ng patuloy na pag-atake ng Russia sa mga kutang Donbas ng Ukraine. Ang pagchingkan sa Donbas ay mag-aalis sa mga kutang ito, kaya posibleng mas kaunti ang maluging tropa ng Russia sa mga susunod na atake. Magbubukas ito ng daan sa gitnang Ukraine, kaya maaring mas mabilis umusad ang Russia dahil wala nang mabigat na kutang humaharang. Tulad ng sinabi ni Kirill Martynov, na siyang punong patnugot ng Novaya Gazeta, sa current time, malaki rin ang ininvest ng Ukraine sa depensa ng Donbas, lalo na sa Donetsk. Hindi makatotohanan para sa Ukraine na isuko ang natitirang bahagi ng Donetsk dahil sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili sa hinaharap. Ayon kay Martynov, 11 taon nang tinatangkang sakupin ni Putin ang Donetsk, pati ang pagsuko nito sa kanya. Ang mga pinatibay na lugar sa kontrol ng Ukraine ay nagsisilbing daan papuntang Kharkiv at Dnipro. May praktikal na dahilan si Putin kung bakit gusto niya ang Donbas. Nakikita niya ang rehiyon bilang susi sa patuloy na pagsulong ng Russia sa Ukraine. Kapag kontrolado na ng Russia ang Donetsk Fortress Belt, naniniwala si Putin na mas mabilis at mas kaunti ang casualty sa mas malalim na pagsulong kumpara sa nangyari sa Donbas. Idagdag pa na magkakaroon siya ng sariling Fortress Belt na maituturing niyang kanya. Malinaw ang estratehikong interes ni Putin sa rehiyong ito ng Ukraine. Pero hindi lang estratehiya ang dahilan kung bakit obsessed si Putin sa Donbas. Maari pang sabihin na hindi naman talaga ito dahilan ng pagka-obsess niya dahil makatuwiran naman para sa Russia na subukang sirain
ang isa sa pinakamalalakas na linya ng depensa ng Ukraine. Hindi lang iyon ang dahilan kung bakit porsigido si Putin sa Donbas. Ang susunod ay bumabalik sa nabanggit na kanina sa video. Ang Donbas ay isang makapangyarihang sentro ng ekonomiya. Ang rehiyon ang naging sentro ng ekonomiya ng Ukraine sa makabagong kasaysayan nito, lalo na dahil sa malaking industriya ng karbon at metalurhiya. Noong 2013, isang taon bago unang sinubukan ni Putin ang aneksasyon ng rehiyon. Ang mga industriyang ito ang dahilan kaya umabot sa 27 bilyon ang regional na gross domestic product ng Donbas. Bumalik tayo bago ang 2014. Ayon sa Center for Economics and Business Research, ang Donbas ay nasa 15-7% ng gross domestic product ng Ukraine. Dito rin nakatira ang 14-7% ng populasyon ng Ukraine bago unang aneksyon ng Russia. Hindi maliit ang mga numerong ito. Ayon sa Kiev Independent, matagal nang naapektuhan ang ekonomiya ng Ukraine ng mga aksyon ng Russia sa Donbas bago pa ang pagsalakay noong 2022. Ayon sa Center for Economics and Business Research, umabot sa $100 at 46 bilyon kada taon ang gastos ng Ukraine mula 2014 hanggang 2020 dahil sa sigalot na may kabuang pagkalugi na nasa $102 bilyon. Pero mas malalim pa rito ang usaping pang-ekonomiya. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang maaaring ipagkait ng Russia sa Ukraine. Kaya ganoon na lang ang pagkahumaling ni Putin. Nakatutok ang leader ng Russia sa Donbas dahil napakalaki ng potensyal ng rehiyong ito. Lalong nagiging mahalaga bawat taon ang rare earth minerals at marami nito sa Ukraine. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, nasa Ukraine ang humigit kumulang 5% ng kabuang critical raw materials sa buong mundo. May 70 milyong toneladang graphite, halos 1/4 lithium ng Europa at 7% ng titanium ng kontinente. Ilan lang ito sa mga halimbawa dahil may malalaking deposito rin ang Ukraine ng tingga, tanso, uranium, beryllium, cobalt, pilak, nickel, manganese at iba pang bihirang metal. Hulaan mo kung saan makikita ang karamihan sa mga mahalagang mineral na ito. Donbas ang sagot. Pati na rin ang Rusya dahil sa kanilang okupasyon sa malaking bahagi ng rehiyon. Tinaya ng mga analyst na nasa Donbas ang 40% ng critical mineral resources ng Ukraine. Bahagi ng mas malaking yaman ng bansa. Tinatayang nagkakahalaga ng 15 hanggang 18 trilyon. May paalala rito. Hindi lahat ng reserba sa rehiyon ay magiging accessible. Kahit sino ang may kontrol sa Donbas. Gayunpaman, napakalaki ng bilang na ito. At ipinapakita nito na ang Donbas ay isang kayamanang gustong-gusto ni Putin na mapasakamay. Kinikilala ng United States ang halaga ng yamang mineral ng Ukraine. Lumagda ito ng kasunduan sa Ukraine para gumawa ng pondo gamit ang mineral reserves ng bansa sa muling pagtatayo ng Ukraine matapos ang digmaan. Natural, kikita ang United States sa pondong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga developer at eksperto sa infrastruktura para sa muling pagtatayo. Hindi kasing disimulado ni Putin sa pagsasamantala sa Donbas at yaman nito. Layunin niyang kontrolin ang rehiyon. Ibig sabihin, mapupunta sa Russia ang lahat ng nasa ilalim ng lupa ng Donbas. Dahil sa pagsakop ng Russia sa malaking bahagi ng Donbas, kontrolado nila ang halos 40% ng mineral reserves ng Ukraine. Ayon sa Al Jazeera, iyan ang perang nais ni Putin na ibalik sa ekonomiya ng Russia matapos ang digmaan na umabot na sa 211 bilyon ayon sa Social Europe. Konserbatibo ang pagtataya. Lalo na't ayon sa Ukraine, 1 bilyon kada araw ang gastos ng Russia sa digmaan. Anuman ang totoong halaga. At dahil ayaw ng Russia na magbahagi ng tamang mga estadistika, mahirap matukoy ang eksaktong bilang na iyon. Ang pagkontrol sa Donbas ay malaking tulong para kay Putin upang mapanindigan ang lahat ng pinsalang pang-ekonomiya na idinulot niya sa kanyang bansa. At ito ang ikatlong pangunahing dahilan kung bakit nahuhumaling si Putin sa Donbas. Naniniwala siya na ang buong rehiyon ay bahagi na ng Rusya. Matagal nang ginagamit ni Putin ang kasaysayan para bigyang katwiran ang pananakop ng Rusya sa Ukraine, lalo na sa Donbas. Ayon sa TVP World, nagsimula ang pag-aangkin ng Rusya sa rehiyon noong ika-18 siglo nang pinalawak ni Catherine the Great ang kanilang pananakop sa Europa patungong Balkans. Tinawag itong Bagong Rusya
na naging mundo ng Rusya. At labis na damay ang Ukraine. Si Putin ang nagbanggit ng mundo ng Rusya matapos aneksyon ng Crimea dahil sa pagtatangkang aneksyonin ang Donbas kasabay ng agresyon. Malamang nais niyang isakatuparan ang konseptong ito sa rehiyon ng Ukraine. Siyempre, madalas balewalain ni Putin ang kasaysayan bago pa man kontrolin ng Rusya ang Ukraine. Pati na rin ang mga pangyayaring pandaigdig tulad ng pagbagsak ng Soviet Union na nagbigay daan sa kalayaan ng Ukraine. Ang mga ganitong uri ng pangyayari ay hindi isinasaalang-alang sa baluktot na pananaw ni Putin tungkol sa pandaigdigang kasaysayan. Magiging sagabal ito sa kanyang mga layunin kung papayagan niyang isama ang mga iyon. Masayang gumagamit ng mga alamat ang Pangulo ng Rusya para ipaliwanag kung bakit dapat mapasama sa Russian Federation ang Donbas. Ayon sa Kiev Independent, isa sa pinakamatibay na alamat ay ang paniniwalang likas na bahagi ng Rusya ang Donbas. Dahil maraming nagsasalita ng Ruso sa rehiyon, mukhang may basehan ang argumento tungkol sa pagsasalita ng Ruso. Medyo laganap pa rin ang wikang ito sa Ukraine ngayon. Noong 2004 nagsagawa ang Kyiv International Institute of Sociology ng isang survey ng opinyon ng publiko na natuklasan na hanggang 46% ng mga Ukrainian ay gumagamit ng wikang Ruso sa kanilang mga tahanan. Ang Donetsk at Luhansk Oblast ay may mataas na porsyento ng Russian speakers. 73% at 89% ng populasyon ayon sa pagkakasunod. Ang problema sa mga numerong ito na paulit-ulit inuulit ni Putin ay hindi nila sinasabi ang buong kwento. Oo, maraming taga-Donbas ang nagsasalita ng Ruso, pero hindi ibig sabihin na itinuturing nila ang sarili nilang Ruso. Ang parehong survey na nabanggit natin kanina ay natuklasan din na 39% lang ng mga taong nakatira sa Donetsk noong 2004 ang itinuturing ang kanilang sarili na Ruso. Aminado na sa Luhansk, 55% ng tao roon ang nagsabing sila ay Ruso, na bahagyang mayoriya lang. Ipinapakita ng mga numerong ito na hindi kasing Ruso ang Donbas gaya ng sinasabi ni Putin. Ito ay estadistika mula higit 20 taon na ang nakalipas. Noong Mayo ngayong taon, nagsagawa ang Ukrainian think tank na The Razumkov Center ng isang kawili-wiling survey. Tinest ang mga Ruso sa Ukraine tungkol sa kanilang opinyon sa Russia at 82% sa kanila ay negatibo ang pananaw sa Russian Federation. Sabi ni Putin, nasa krusada siya para iligtas ang mga nagsasalita ng Ruso sa Ukraine. Ang totoo, mukhang ayaw ng karamihan sa populasyon, pati na ng maraming taga-Donbas, na iligtas sila. Hindi rin nakatulong sa sarili ang Russia kung sinusubukan nitong makuha ang simpatya at tiwala ng mga tao sa Donbas. 3 taong sunod-sunod na pag-atake ang sumira sa mga lungsod at infrastruktura ng rehiyon. Lalo pang naapektuhan ang supply ng tubig. Marami sa Donbas ngayon ay tanging bottled water na lang ang pwedeng inumin dahil hindi na magamit ang supply ng tubig sa kanilang mga bahay. Sabi ng isang babae mula Luhansk sa Kiev Independent. Dahil dilaw, mabaho at di maganda ang tubig sa gripo, bumibili kami ng inuming tubig, pero mahal ito. Sa Donetsk, labis ang problema sa tubig kaya ito na lang ang iniisip ng karamihan. Ayon sa isang kasapi ng Slavmavka Partisan Group sa rehiyon. Sa Donetsk, sa Kirovsky District, halos wala na talaga kaming tubig. Dati, may kaunting agos ng tubig ng mga kalahating oras. Pero ngayon madalas buong araw nang walang lumalabas sa gripo. Ayon sa taong iyon sa Kiev Independent. Patuloy pa rin si Putin sa kanyang kasinungalingan. Bago ang pagsalakay sa Ukraine, iginiit ni Putin na ang mga residente ng Donbas ay nakaranas ng genocide mula sa Ukraine na pumatay ng 4 na milyong tao. Madalas balewalain ito ng tinatawag na sibilisadong mundo. Halos walang ganitong karumal-dumal na genocide na 4 na milyong tao ang dumaranas. Sinabi ni Putin noong Pebrero 2022. Walang ebidensya ng sinasabing genocide na ito. Hindi ito naging hadlang kay Putin na gamitin at gawing dahilan ang pekeng pahayag para bigyang katwiran ang tangka ng Russia na agawin ang Donbas sa Ukraine. Tinatangkang likhain ni Putin ang isang kwento kung saan siya ang matapang na kabalyero na dumarating sakay ng puting kabayo para iligtas ang Donbas. Nakakatakot kasi mukhang pinaniniwalaan talaga ni Putin ang mga gawa-gawa niyang kwento na may kinalaman din sa pagiging obsessed niya sa Donbas. Ang matalo ngayon ay nangangahulugan ng pagkabigo sa kanyang misyon na muling pag-isahin ang Russia. At iyon ay isang bagay na hindi kayang payagan ni Putin na mangyari. Hindi nakikita o binabalewala ng Pangulo ng Russia na ang kanyang kasinungalingan tungkol sa genocide at kagustuhan ng Donbas
na mapabilang sa Russia, ay tinatago lang ang totoong pinsalang ginawa niya sa rehiyon. Patuloy pa ring itinutulak ni Putin ang layunin niya. Isinusugal ang libu-libong sundalo para sa ambisyon sa Donbas. Ang tanong, makukuha ba ni Putin ang rehiyong labis niyang nais? May balita na posibleng isuko ng Ukraine ang Donbas para sa kasunduang pangkapayapaan sa Russia. Noong Oktubre 19, iminungkahi ni Pangulong Donald Trump na hatiin ng Ukraine ang Donbas para makontrol ito ng Russia. Habang kinakausap ang mga mamamahayag sa loob ng Air Force One, sinabi ni Trump, hayaan na lang na hatiin ito kung paano ito hinati ngayon. Sa tingin ko, 78% ng lupa ay nakuha na ng Rusya. Hayaan mo na lang kung paano ito ngayon. Pwede naman silang mag-usap o magkasundo sa susunod. Dahil hawak ng Rusya ang malaking bahagi ng Donbas, ibig sabihin nito ay papayagan ng Ukraine na manatili sa kontrol ng Rusya ang mahigit 80% ng rehiyon. Ayon sa The Guardian, tila itinulak ni Trump ang resulta sa pagpupulong sa White House kasama si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Maaaring ibig sabihin ng komento na pansamantalang itigil o i-freeze ang labanan, imbes na gamitin ito para tukuyin ang bagong hangganan ng Ukraine at Russia sa kasunduang pangkapayapaan. Nang tanungin kung hiniling niyang isuko ng Ukraine ang buong Donbas sa Russia, sabi ni Trump, Hindi namin napag-usapan iyon. Sa tingin namin, ang dapat nilang gawin ay huminto na lang sa mga linya kung nasaan sila sa linya ng labanan. Mahirap malaman kung ano talaga ang gustong ipagawa ng presidente ng United States sa Ukraine tungkol sa Donbas. At ngayon na kinansela na ang matagal nang inaabangang pagpupulong ni Trump at Putin sa Hungary. Maaaring naniniwala na ang United States na hindi na opsyon ang pag-freeze ng mga linya ng labanan. Noong Oktubre 21, sinabi ni Trump na kinansela ng United States ang summit kay Putin dahil ayaw niyang dumalo sa walang saysay na pagpupulong. Ayon sa isang European diplomat sa Reuters, masyadong mataas ang hinihingi ng mga Ruso, kaya alam ng mga Amerikano na walang kasunduan kay Trump sa Budapest. Hindi kailanman kusang isusuko ng Ukraine ang Donbas. Ayon kay Zelensky, nang pumutok ang ideya ng pagsuko ng rehiyon sa Russia noong Agosto. Hindi namin iiwan ang Donbas. Hindi namin kayang gawin ito. Ayon kay Zelensky, ang Donbas ay tuntungan ng mga Ruso para sa posibleng bagong opensiba. Kung iiwan namin ngayon ang Donbas mula sa aming mga kuta, posisyon at mataas na lugar na kontrolado namin, malinaw naming gagawin ang tuntungan para sa paghahanda ng opensiba ng mga Ruso. Sa ilang taon, magkakaroon ng bukas na daan si Putin sa mga rehiyon ng Zaporizhia, Dnipro at Kharkiv. Lahat ng ito ay mga rehiyon na binanggit kapag pinag-uusapan ang mga estratehikong dahilan ni Putin sa kanyang pagkahumaling sa Donbas. Kasing halaga ng pagpigil sa Russia, sa Donbas ang kanilang pagprotekta sa Ukraine. Ayon sa konstitusyon ng Ukraine, walang kapangyarihan ang presidente nilang isuko ang anumang teritoryo. At ang ideya na ibigay ng Ukraine ang Donbas sa Russia ay hindi talaga maaring mangyari. Kaya patuloy na lalaban si Putin para sa Donbas. Pinipilit siya ng kanyang obsesyon. Sa ngayon, ang kabiguan ni Putin na makuha ang Donbas sa inaasahan niyang panahon ay isa sa pinakamalaking pagkukulang ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Marami pa. Ipinaliwanag namin lahat ng kabiguan ng Russia sa 19 na minutong video. Kaya panoorin ninyo ito para malaman kung gaano kalala ang pagkakamali ni Putin sa kanyang pananakop sa Ukraine. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri tungkol sa digmaan sa Ukraine at ang mga dahilan sa likod nito.